So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ito po si Kabady Mo para sa usapang business. Ayan, so namiss ko kayo mga katropa. 2026, sabi nila napakaraming pera para sa mga iba't ibang zodiac sign. Ano? Naubos na yata natin mga katropa yung pag-review ng mga zodiac sign. Tayo ay isang, ano ba yan? Goat? Cancer ba yan? Ayan. So, Goat and Cancer, ayan, sabi nila, swerte. Pero mas maswerte ang mga Year of the Snake. Pero ngayong araw na to mga katropa, pag-usapan natin, dahil nga maraming mga dumaang mga kalamidad, lindol, bagyo, nakita natin, marami tayong mga katropa na karamihan sa mga baboy nila mga katropa is nalunod sa baha. So ano nga ba ang gagawin natin kapag ganyan ang sitwasyon? Well, walang iba mga katropa kundi dapat registered ang baboy natin. By the way, may mga libreng insurance naman ang government natin, lalong-lalo na yung Department of Agriculture. Pumunta lang sa website ng PCIC or pumunta sa pinakamalapit na Department of Agriculture Office and magtanong paano ba iparegister itong mga alaga natin ng mga baboy. And kung commercial farm ka naman, may mga limit lang na maaaring i-insure pero na libre, pero yung mga susunod is meron ng mga premium. Ayan. So, pwede nyo, lalo na sa panahon ngayon mga katropa is kailangan talaga na pinare-register natin at pina-insure yung ating mga alagang hayop dahil yan ay may buhay and mahirap na. Napakalaking investment yung sa pag-aalaga ng mga baboy ngayon mga katropa, di ba? Kaya naman napapanahon na itong topic natin and isa-isay natin paano nga ba at ano nga ba yung mga benefits kung magpaparegister tayo ng ating mga alagang baboy. So, sa pagpaparegister is katulad ng sabi ko, pwede kayong pumunta o bumisita sa Local Department of Agriculture o pumunta sa website ng PCIC o PCIC Office. Ngayon mga katropa, ang PCIC is maaaring magbigay ng insurance para sa inyong mga alagang livestock, cattle, carabao, horse, kasama na yung swine, mga baboy, goat, sheep, and poultry farm. Mayroong tatlong klase ng insurance coverage. Yung isa non-commercial mortality insurance, yung isa naman is commercial mortality insurance cover, and yung isa is special cover for livestock dispersal. Ngayon, insurer cover and eligibility. Death due to accident and death due to disease or cover risk affecting the livestock. Yung mga kalamidad nga mga katropa. And ibig sabihin nito, para sa non-commercial mga katropa, yung breeder o yung mga inahin natin, maaaring iparegister yung 10 baboy mga katropa. And para naman sa partner, maximum na 20 na baboy ang pwede nating iparegister para pasok yan na insured yung ating mga alagang baboy. Ibig sabihin nito mga katropa, maximum ng 200,000 pesos per farmer ang pwedeng i-insure. Ngayon, pwede pang labu-labuhin yun. Pwede mga katropa. Basta maximum 200,000 ang insured na mga alagang baboy. Ibig sabihin, kung meron kayong mas marami, then pupasok na kayo dun sa commercial mortality insurance. So, ibig sabihin, ang breeder, 11 yung minimum and yung partner naman, 20 man yung minimum and minimum total total sum insured of 110,000 pesos. Ayan. So, ibig sabihin, dagdag na lang ng dagdag ng mga katropa. So, for non-commercial mortality, a farmer can insure multiple types of animal, but the total sum insured shall not exceed 200,000 per farmer. So, yun naman mga katropa. Ibig sabihin, basta ang libre lang is hanggang 200,000 mga katropa. Gaano naman ang edad na dapat natin silang ipa-insure?
Para naman mga katropa sa age group ng ating mga alagang swine o alagang baboy, kapag breeder, kailangan yung sa ika 6 months nila to 2 years, kailangan ipa-insure na natin sila. And pwede itong i-renew annually and every 4 years cycle ng ating mga alagang baboy. So ibig sabihin pala, kapag breeder mga katropa, mga inahim, ibig sabihin sa ika-6 na months nila is pwede na silang ipa-insure and dire-diretso yun hanggang 2 years nila and every 4 years thereafter. Kasi nga, minsan may mga baboy na dinedire-diretso pa rin natin sila, di ba? And pagdating naman mga katropa sa patiner, yung ika 45th day, wala nang pinanganak sila ha, wala nang pinanganak. Ibig sabihin, karamihan kasi sa mga farm ngayon nagwawalay ika 28 days, ika 30 days, at yung iba naman ika 45 days. So ibig sabihin yung ika 45 days, minsan doon pa lang talaga tayo nagka-count ng pagbilang, etong patiner na to aalagaan, etong biig na to aalagaan ko, palalakihin at gagawing patiner. And pinaka-maximum niyan mga katropa hanggang sa 6 months or hanggang sa bago maibenta yung ating mga alagang baboy. So sa ganong sistema mga katropa, kapag nagkasakit yung ating mga alagang baboy sa panahon na naka-insured sila, ibig sabihin babayaran tayo at bibigyan na ng insurance yung ating mga alagang baboy. Magkasakit sila, malaga sila, mamatay, walang problema mga katropa. At least yung puhunan natin is balik sa ating bulsa and makakabangon tayo bilang farmer at magsasaka mga katropa. Ito na, acceptance age, sum insured, and premium rate. For non-commercial swine mga katropa, ibig sabihin yung breeder natin shall be 70% of the value of swine all the time at the time of purchase but not exceeding the following. For F1 o first generation, yung mga F1 kasi natin mga katropa, ibig sabihin nito, mga magagandang klase ng baboy, at alam naman natin na napakamahal niyan mga katropa, di ba? Ang maximum lang diyan mga katropa is 14,500. Ibig sabihin nito mga katropa, kung meron kang alaga na 10 inahin, ibig sabihin 145,000 dyan yung insured, and pwede kang magdagdag ng mga 5 or 4 na mga patiner para at least mabuo yung 200,000 na maximum. Sa parent stock naman is 34,000 ang maximum. Sa grandparent stock naman is 72,500 ang maximum per head yan mga katropa. So ibig sabihin yung F1 na 14,500, yung parent stock 34,000, and yung grandparent stock 72,500. And deductible yung 10% of sum insured. Ayan. Parang may tax, di ba mga katropa? And para naman mga katropa dun sa mga alaga nating hayop nga na ipapa-insure natin tulad na lang ng patiner is ganun din mga katropa, pinaka-maximum na yung 10,000 sa bawat isang baboy mga katropa. Ibig sabihin nito, 70% yung total value ng swine at the time na ibibenta na natin sila. So, ibig sabihin nito, maximum 10,000 per head. So, kung yung baboy natin is lampas na ng 100 kilos, and ibig sabihin nito, kung ibibenta na natin siya, o ipagpalagay na 100 kilos yung ating mga alagang baboy, ibibenta na natin siya at 210 per kilo. So, ibig sabihin, 21,000 dapat, di ba? So, ibig sabihin nito, 70% lang yung ibibigay sa atin na naka-insure para dun sa baboy na yon, and maximum na 10,000 per head. Ibig sabihin, the more na mas marami tayong alaga, basta maximum 10,000 per head lang ang pwedeng ibigay sa isang baboy mga katropa. And para naman sa commercial swine, ang total premium mga katropa is 3% to 6% ng sum insured, and 70% of market value naman para sa patiner na same as non-commercial. Ganon pa rin mga katropa. So, pero may 10 to 20% na deductible. So, ibig sabihin nito mga katropa, ano pa yung mga covered netong mga risk na to?
So, ibig sabihin nito mga katropa na dito sa pag-i-insure natin ng alaga nating baboy, which is libre sa Department of Agriculture dito nga sa PCIC, is ibig sabihin nito yung mga disease like liver, flock, minus bronchitis, and all other parasitic disease, leptospirosis, swine exotic pneumonia, colibacillosis, streptococcus, streptococcus, tetanus, toxicosis, cancerous disease, foot rot, rabies, poisoning, heat stroke, heart attack, all other disease except those appearing in the exclusion in the policy. Kasama rin dyan mga katropa, accidental drowning, pagkalunod sa baha dahil bumagyo, ayan, strangulation, snake bites, lalong-lalo na nakaranas tayo mga katropa, isang baboy natin before is nagkaroon ng snake bite, tinuklaw ng cobra, ayan. Ayan, so living agad yung baboy, ayan, and other events of accidental nature except those caused by vehicular accident. Ayan. So ibig sabihin paano naman mga katropa? Dapat siguro natin to malinaw kasi paano naman kung yung baboy is ita-transit, di ba? So ibig sabihin ng pinag-uusapan lang natin is yung baboy doon sa ating baboyan. And fire and lighting. Ayan. So cover din yan mga katropa. Kasama na rin dyan yung mga volcanic eruption and other acts of God's nature, earthquake, convulsion of nature, inundation, atmospheric disturbance, typhoon, hurricane, or Nando cyclone, and the rest. Ayan. Accident arising from transport. Oo, yun naman pala mga katropa. To and from farm and place of treatment. So, ibig sabihin, pasok yun. Kasi kung yun yung itatransfer yung baboy from one farm to another or from farm papunta sa market, then pasok yun, covered yun ng insurance mga katropa. So, ibig sabihin nito sa mga susunod na vlog natin mga katropa, pag-usapan natin paano naman i-claim itong mga insurance na to and saan ba, paano yung process ng pag-claim. So, sa ngayon mga katropa, pag-usapan lang muna natin, pinag-uusapan lang muna natin ano nga ba yung mga covered na itong insurance na to, ilan yung maximum, ilan yung minimum, para at least dun sa mga katropa natin na mag-aalaga ng baboy is alam nyo na kung paano yung pag-i-insured ng inyong mga alaga. So, hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw to and Happy New Year! Sana maging mas yabong pa at mas maunlad ang mga babuyan and hog raiser dito sa Pilipinas. So hanggang sa muli, adios!